lang po sila ng tamang panahon, pag marami po silang senador na may papanalo, tuloy-tuloy na pong tatanggalin ang Vice President. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Prioritize natin. Hindi puro quadcom na. Quadcom dito, quadcom dito. Yung magaganda pong panukalang batas na gusto nating gawin, ibaba ang presyo ng kuryente, hindi man lang natinig kahit minsan. Pero yung quadcom, kahit anong araw, puro na lang sila ang binibigyan ng pagkakataong tingin ang isang bagay na hindi ko malang kung saan patungo. Saan po ba patungo? Isang tao lang ang tinatarget nila, yung dating Pangulo ng Republika. Alam po ninyo ang nangyari. Yung kanyang anak na Vice President, in-impeach. Wala pong kasalanan ng Vice President. Sasabihin ko po sa inyo, sapagkat yung paraan ng ginawa nila na pag-iimbestiga ay hindi tama. Bakit po? Inimbestiga yung tinatawag na confidential funds. Tinanong ko po sa mga kasama ko, ilang po bang opisina ng ating pamahalaan ang tumanggap ng confidential funds? Tinanong po yung COA, sabi ng COA, sa ngayon po, 2024, over 400 offices and agencies of government tumanggap sila ng confidential funds. At bawat isa sa kanila ay meron ding notice sa Commission on Audit sapagkat kailangan nila mag-submit ng mga iba't ibang papeles para mag-validate ang paggasta ng kanilang pondo. O kung ganoon, bakit yung opisina lang ng Vice President ang tinarget? Bakit nag-iisa lang na siya lang ang sinuri? Anong gagawin mo sa 400 offices? Libre na sila, ganun ba? Ayun po yung politika sa bansa natin. Bakit ko po sinabing mali ang paraan? Ang House of Representatives po, wala po silang pananagutan na sila po ang mag-audit at magsuri ng pagkakagasta ng kabang bayan. Hindi po namin gawain yun. Ang gawain namin, gumawa na maglatag ng batas para sa benefit ng lahat ng mamamayan. Ang meron lamang pong mandato, otoridad na mag-audit, repasuhin ang lahat ng record ng paggasta ng pera ng bayan, Commission on Audit. Nag-uumpisa lang po yung Commission on Audit na tingnan yung accounts ng Office of the Vice President. Ang sabi po ng House of Representatives, ibigay mo sa amin yung papeles na nire-review nyo, na ino-audit nyo sa Vice President. Kami na ang magpapatuloy ng ginagawa ninyo. Tama po ba ito? Hindi po tama. Kanya-kanya pong pananagutan ng bawat opisina ng ating pamahalaan. Kung yung pong gawain ng Commission on Audit, hindi pa po final yun. Hindi final. Lahat po ng binigyan ng Audit Observation Memo or Notice of Disallowance or Notice of Charge, appealable po lahat yun. Assailable, questionable. Pwede silang pumunta hanggang sa kataas-taas ang hukuman. Para sa ganon, ay ilaban yung paggasta ng kanilang po. Bakit po nung kami na ang magsuri, hindi na nga namin nagawin, hindi na nga namin gawain yung pag-audit. Nung magtatanong na sila, final and executory na agad. In-impeach nila yung Vice President. Hindi po ganito paraan. Kaya po nagkakawatak-watak ang ating bansa. Ang ating Vice President ay ibinoto po ng mahigit 32 milyong Pilipino. Tatanggalin mo na lang ng ganun basta-basta. Tinanong ko na po ito sa maraming lugar. Tatanungin ko rin po kayo. Bayad po ba kayo na tanggalin ng Vice President? Pagkatapos po niyan, pero alam po nyo, kahit hindi kayo mabayad, tatanggalin po nila talaga. Alam po nyo kung bakit hindi nila tinatanggal ngayon. Naghihintay lang po sila ng tamang panahon. Pag marami po silang senador na may papanalo, tuloy-tuloy na pong tatanggalin ang Vice President. Kasi ang kailangan pong senador na boboto, 16. Sa ngayon po siguro, natatanda nila, baka wala silang makuhang 16, kaya maghihintay sila muna. Pag nakakuha po sila ng 16 o higit pa, tanggal ang Vice President. Ito po ang mangyayari.
Naniwala po kayo. O pagkatapos po, hinuli nilang bigla yung dating Pangulo. Alam na po ninyo, nabilisan, hinuli, dinala sa Villamor Air Base, at pagkatapos isinakay sa aeroplano, dinala sa malayong lugar. Upang doon ay litisin, upang doon ay hatulan ng isang hukuman na hindi na kinikilala ng ating bansa sa ngayon sapagkat nag-withdraw na tayo doon sa Rome Statute. Yun po yung nangyayari. Meron pong team ng senador ngayon. Tanungin po ninyo sila. Tanungin nyo sila, yung team na yun. Hindi po kasali sa team na yun. Tanungin ninyo, bakit hindi kayo kumikibo? Ano bang masasabi ninyo sa pagkakahuli at Hindi sila sasagot. Para bang walang nangyari? Di ba ba? Hindi sila sasagot. Subukan po yung tanong yan. Ano ang masasabi mo sa ginawang madaliang pagdakip arbitrary, irregular, illegal na biglang paglipad ng Pangulo sa Netherlands? Hindi po sila nagsasagot. Tanungin nyo bakit nagkaganyan po yung ating kabuhayan? Hindi na sasabihin sa inyo. Anong team po yun? Alam po nyo ba yung pangalan ng team? Ano po? Go, bakit hindi nila alam? Anong pangalan po ng team? Ano po? Bahala na po kayo kung anong pangalan ng team nila. Kasama ko po, hindi ako kasama sa team nila. Pero gusto nyo ba na ang dating Pangulo ay hatulan nila doon sa Netherlands? Samantalang meron po tayong umiiral na hustisya sa ating bansa. Gusto nyo po? Open po, umiiral, umaandar, gumagana ang ating hustisya. Ang ICC hindi nyo pwedeng gawin nyo. Pwede lamang manghimasok ang ICC sa isang bansa na katulad ng ating bansa kung ang hustisya ay hindi na umiiral. O ayaw pairalin. Hindi po ganun ang sitwasyon. Magmula sa pinakamababang hukuman hanggang sa kataas-taasang hukuman ng ating Korte Suprema. Gumagana po, umiiral. Bakit po ganun ang ginagawa? Kung sakali po na nagkasala ang Pangulo, nagkasala mo naman, pusigin po natin siya. Pagsakdal natin siya, hatulan siya ayon sa mga batas ng ating bansa. Ganun po dapat ang parang. Hindi po yung bigla mo na lang kukunin. Bigla mo na lang kukunin. Sasabihin nila, we are just complying our obligation under the Interpol. Pero ba kayo nakitang taga-Interpol na pumunta? Wala po. Yung Interpol, sana dala-dala niya yung warrant of arrest. Wala po. Ipinakita po yung warrant of arrest nandun po sa cellphone. Hindi po ganun ang pagsisibi ng warrant of arrest. Sang-ayon din po sa tuntunin ng ICC, dapat sino man ang huliin sa ating bansa, dalhin mo sa pinakamalapit na korte. Para sa ganon, napagpasyahan ang tatlong bagay. Una, kung yung warrant of arrest ay applicable dito sa tao inaresto. Pangalawa, kung yung proseso sa pag-aresto ay nasunod. At pangatlo, kung ang karapatan ng inaresto ay nirespeto. Hindi po nangyari ito sapagkat nang siya'y huliin, hindi siya dinala sa isang competent judicial authority, dinala siya sa isang military base. Bigyan order. Wala pong rule of law. Wala pong due process. Bilang isang abogado po, masakit po sa loob ko ang ganitong mga proseso. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, kinukwento ko sa inyo, sa dami po ng maraming lugar na pinuntahan ko, lahat po halos ay nagdaramdam. Yung iba po, nagkikimkim ng puot sa kanilang sa nangyari sa ating lugar. Pagmumulan na naman po ito ng pagkakawatak-watak natin. Samantalang napakalaki po ng problemang pangkabuhayan ang hinaharap natin. So, nagbibigay na lang po ng ayuda. Yan na lang po alam nila. AIX. Tupad. Akak. Lahat ko ba nabibigyan ng ayuda? Lima po yung ayuda eh. Merong Corpus, merong MAIC, merong AIX, merong Tupad. Ang pinaka-invensyon moderno ngayon, Akak. Akak. Ito pong lahat ng limang ayudang ito, pag sinuma mo, ang total aabot po ng 194 billion pesos. Ito pong perang ito dapat ang mabibiyayaan hindi bababa
hindi bababa sa 27 million na mahirap na binigyan. Ulit, 194 billion dapat ma-target, dapat mabigyan ito, makinabang, hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Ito po kasi ang pinakamali.